Mga master, marami din po noon yung mga nagpapadala sa atin ng kopya ng isa pong memo. Actually, iba-iba, no? Kasi nga, regional o kaya ay division memo no, yung pinapadala po ninyo related dito sa submission of list of eligible personnel for the grant of 2022 Performance-Based Bonus or PBB. Totoo po yun. No, sa ngayon, ang mga regional offices ng DepEd at maging mga division offices ay humihingi na ng listahan ng mga eligible personnel. Pinapasubmit na po. Kinakailangan ito na makonsolidate per division office. Pagkatapos po niyan ay magko-consolidate din po yan doon sa mga regional offices. Then isasubmit po yan doon sa central office for validation ng mga eligible personnel, at doon na po, no, ito po ay part ng process para mabigyan ng allocation or ito pong pondo para sa PBB 2022 ang mga opisina ng Department of Education. Dito ngayon mga master magagamit yung na i-post before, no, na gumagawa na daw ng listahan ng mga eligible personnel. Dito ngayon kinakailangan yung mga ginawa before na i-process, na i-review na eligibility ng individual personnel ng iba't ibang division offices para sa PBB 2022. Kaya kayo po, kung ikaw ay nag-transfer, no, just make sure, no, kung pwede po makontak ninyo yung HR ninyo doon sa pinanggalingan o kaya ay sa ngayon, no, just to be sure kung naikasali ba kayo sa listahan nila. Kung saan po, tandaan na kung saan po mas matagal yung service mo noong school year 2022 to 2023, doon po kukunin. Doon ka dapat nakalista kung saan yung mas matagal yung servisyo mo. Pero kung pantay po, pareho lamang yung actual service mo bago ka na transfer, doon sa bagong station, doon ka dapat nakalista. No, yun po yung guidelines pagdating po dyan. So, legit po yun. Huwag po kayong masyadong mataranta kung nagtatanong kung legit ba o ganito daw po yung status sa kanila. Actually, nationwide, ganun po yung nangyayari sa Department of Education. Kasi galing mismo sa central office, no, yung memo dyan na hinihingi na yung listahan. Kaya nagkaroon din ng memo yung regional office at yung mga division offices. So yung mga in charge, no, sa PBB, sa iba't ibang mga paaralan, district offices or anumang dyan, opisina, sila po ngayon ay nagsasubmit na ng mga listahan. So yun po ang nangyayari ngayon. Yun po yung current status ng PBB 2022 ng mga teachers, mga school-based personnel ng Department of Education. So malapit na ba ito o matagal pa? Depende pa rin, no? Depende. Kasi based po sa history, nagkakaroon po kasi ng mga lapses doon po sa mga submissions before, no? Yung mga nangyayari before. Hopefully ngayon ay wala na. Kasi kung magkakaroon po ng mga lapses sa mga data, ay mas nakakapagpatagal po yun. Kasi ibabalik yan. Pabalik doon sa opisina kung saan nanggaling yung mga kakulangan o kaya pagkakamali sa data. So hopefully ay wala nang mga ganun para mas mapabilis. Basta tandaan po, after nyan makonsolidate ay isasubmit po yun at i-validate po yan, no, ng PBB Secretariat at ng DBM. Kapag okay na yan sa DBM, lalabas na yung SARO, Special Allotment Release Order. Of course, ibabalita natin yan sa inyo kapag lalabas na yung SARO. Ngayon, pag may SARO na, hihintayin na lamang papasok sa account ng inyong division yung pondo para sila ay pwede nang mag-process ng mga itong disbursement ng nasabi pong pondo papunta sa individual payroll account ng eligible personnel. So yun po yung mangyayari dyan at abang-abang na lamang po tayo sa mga susunod na updates sa PBB 2022.